Ayan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So sa araw naman na to ay ating pag-aaralan ang patungkol sa pressure and temperature. So sa naunang video na aking in-upload ay ating pinag-aralan ang patungkol sa volume, density, specific volume, specific weight, at specific gravity. Naihabol din natin ang topic ng mass flow rate at volume flow rate. So dito naman tayo ngayon sa iba pang mga aspeto ng thermodynamics. Kinakailangan din ng mga ito upang mas maintindihan natin o maunawaan natin ang application ng mga ito pagdating sa thermo at mechanics. Dahil ito ay naisasama rin sa unit analysis at kinakailangan upang ma-obtain ang mga iba't ibang values na hinihingi ng thermodynamics. So unahin natin ang pressure. So pressure, ang meaning nito ay the force exerted per unit area. So kung ating maaalala sa ating engineering mechanics or statics, ang force over area ay tinatawag din nating stress. Pero baka kayo ay malito dahil meron pagkakaiba ang pressure at stress. So pag pressure, ito ay patungkol sa perpendicular surface lamang, wherein ginagamit ang pressure sa gas or liquid. Ang stress naman, syempre, force over area din siya, pero ang application niya ay para sa solids naman, kadalasan. And siya ay parallel and perpendicular sa area. So pag sinabing parallel na stress, yun ay shear. Pag perpendicular yung stress, yun naman ay normal stress. So dito na tayo sa nagpapatuloy ng topic. Pressure is, sinabi nga kanina, force per unit area. So, ang units na ginagamit sa kanya, sa pressure ay, pagdating sa English, siya ay naka pound force per square foot or square feet at pound force per square inch or tinatawag nating PSI. Pagdating sa MKS, siya ay kilogram force per square centimeter at sa SI, siya ay kilonewton per square meter or tinatawag nating kilopascal. At siya rin ay Newton per meter squared or Pascal. So merong conversion ng pressure na pagbabasehan tayo dahil ito ay laging ginagamit sa kada computation natin na involve ang pressure. Pagdating sa sea level, dahil ito ang ating standard na sinusunod, meron tayong tinatawag na 1 atmospheric pressure or 1 atmosphere. So yung 1 atmosphere na yon, meron siyang katumbas na ating ginagamit pagdating sa mga pagsosolve natin ng problems regarding pressure. At the same time, mga problems or topics ng engineering thermodynamics and higher engineering thermodynamics subjects na involve ang pressure. So, kinakailangan natin ng mga ito na matandaan or ma-memorize dahil minsan hindi binibigay sa problem. Kaya dapat kabisado mo. So, ang 1 atmospheric pressure or 1 atm equal siya sa 14.7 psi. Sa English yun ha. Tapos, equal din ng 1 atm sa 29.92 inches of mercury. And then, equal din ang 1 atm sa 34 feet H2O or water. Sa MKS naman, equal din ang 1 atm sa 1.0332 kg force per square centimeter. Equal din ang 1 atm sa 760 or 760 millimeters of mercury. Equal din ang 1 atm sa 10,330 mm H2O. And then, pagdating sa SI, equal ang 1 atm din sa 101.325 kN per square meter or kilopascal yung unit. Equal din sa 0.76 meters of mercury. Equal din sa 10.33 meters of water or H2O. So, note dito, lahat yon equal. Pwede mo silang gamitin. Lahat. So, halimbawa, meron tayong ma-encounter sa problem na yung pinapa-convert sa'yo, ang katumbas daw ng 14.7 PSI pagdating sa kilopascal. So, ibig sabihin, dahil sa 1 atm na sinusunod natin, o 1 atmospheric pressure na sinusunod natin na standard, magiging equal ngayon itong 14.7 PSI dito. So, ito yung may sasagot mo doon.
So pag ganun din pagdating sa conversion, pag merong pinapahanap sa atin na certain unit, for example, find the pressure equal to, sabihin natin 16.2 PSI. Go-convert daw natin si PSI kay meters of water. Ilan siya sa meters of water yung pressure niya. So, ganun lang. So, 16.2 PSI. So, alam mo na yung conversion, di ba? Na kada 14.7 PSI, meron kang 10.33 mH2O. So, doon, magka-cancel out yun ng PSI. Makukuha mo yung katumbas na meter H2O ng pressure na 16.2 PSI. So, compute natin para makita natin kung ano yung katumbas niya. 16.2 times 10.33 14.7. So, ibig sabihin pala 11.38 384 siya na meters ng H2O pagdating sa pressure niya sa unit na to. So, ganun lang kasimple yun. Equal lang itong lahat ng to sa isa't isa. Kaya dapat huwag natin kakalimutan itong table na to. Or may pattern naman na sinusunod dyan upang mas maintindihan. So, meron pa tayong notes dyan about pressure. So, meron tayong special conversions sa tinatawag. Pag na-encounter nyo sa problem na nabanggit na 1 bar at wala nang ibang pressure na binanggit na unit, automatically mag-a-assume ka or automatically ilalagay mo na 1 bar equal siya sa 100 kilopascal kaagad. Kasi yun ang special conversion ng pressure. Pag 10 bars naman sinabi, syempre 1 megapascal dahil times 10 lang ng 100 kilopascal yon. Pag sinabi namang 1 torricelli or 1 torr, equal lang siya sa 1 mm of mercury. For example, sabihin sa'yo sa problem, there are 760 torr of pressure at kailangan ma-convert mo yung torricelli sa millimeters of mercury. So, ganun lang. Equal din siya sa 760 mm of mercury. So, ganun lang yun. Yung katumbas na yun. So, kung makikita natin sa illustration na nasa ibaba, merong person and merong puwersa na nag-act sa certain object malapit sa tao. So, certain object na yun, dahil nakalapag sa lupa or sa ground or sa nakalutang ba sa tubig yan, mag-apply ng puwersa doon sa object na nakalutang or naka-suspend sa lupa, may certain area yon. Kaya meron tayong tinatawag na differential area. So, since may differential force ka kasi varying yung yung force mo, nagbabago rin siya as time goes by, di ba? Due to condition ng hangin, condition ng sa paligid, kaya naaapektuhan yung pressure na ina-act mo sa object. So, since meron kang differential pressure na dapat kunin kasi nagbabago nga yan eh. Depende sa condition. Kailangan nandun yung iyong differential force na kinonsider mo rin tapos pati yung differential area na paglalapagan ng ng puwersa mo. Kaya kapag i-integrate natin yung differentials nun, makukuha natin yung formula ng pressure na force over area. So doon nagka-map yun. Kung pagbabasehan mo ang integration or integral calculus. So, dito na tayo sa next. So, makikita natin, meron tayong 6 types of pressure. Unahin natin ang atmospheric pressure. Atmospheric pressure is, designation nito pagdating sa problem is P sub ATM or PATM. Ang barometric pressure sa pangalawa is P baro. Yan, P baro. Makita nyo sa problem, P baro, yun, barometric pressure yun. Gauge pressure, P gauge, designation niya. Vacuum pressure naman, P vac naman siya. Or pwede nating sabihin na P vac is negative P gauge. Yun ang kanyang equivalent. Absolute pressure, P abs. And yung huling type is yung hydrostatic pressure na mostly na-encounter natin ito sa fluid mechanics. And also sa fluid machineries and other higher thermodynamic subjects, may encounter natin itong hydrostatic pressure. Lalo na sa computation ng design ng yung geothermal and other
sources of energy na involve ang water. Na kailangan nitong hydrostatic pressure. And then, meron tayo ditong diagram. So dito sa diagram na to, pinapakita dito yung unang 5 na type ng pressure. Kasi mamaya, hiwalay yung topic ng hydrostatic upang mas maunawaan natin. Dito, pinapakita sa diagram na to ang kung saan nakalagay yung iba't ibang types ng pressure natin. Kung pagbabasihan mo ang ground, for example, let's say ito ang ground. Sa ground ay meron tayong zero absolute or total vacuum dyan. And then, yung P absolute natin or absolute pressure, yun yung nag-act dito habang umaangat ka. Diba kasi, for example, ito yung line, ito yung baseline mo, diba? So, as time goes by, meron kang pressure absolute or absolute pressure. And then, yung absolute pressure, makikita natin na summation pala ito ng barometric pressure and ng gauge pressure mo. So makikita natin positive yan dahil i-add mo to para maka-obtain itong P absolute. Kaya makikita natin dito sa gilid na para ma-obtain mo pala ang absolute pressure, equal siya sa barometric pressure plus gauge pressure. So dito naman sa line ng atmospheric pressure, makikita natin na ang atmospheric pressure is composed of absolute pressure and vacuum pressure, which is negative P gauge, gaya na nabanggit ko kanina. So, ibig sabihin, ang absolute pressure, it can exist anywhere. Pero due to certain conditions, for example, naglagay ka ng gauge pressure sa may bandang dito, magbabago yung conditions ng iyong absolute pressure. Kasi depende yan sa values ng P gauge mo, ng P baro mo, kung saan nakalagay. For as long as meron kang baseline. So, yun lagi yung tatandaan natin. Kaya makikita natin dito, guys, merong mga certain equivalents. Dito, diba? Makita natin na dito sa atmospheric pressure, ang gauge pressure pala dito is 0. Yun ang note doon. Wherein, kapag absolute pressure, pagdating sa atmospheric, equal siya sa P baro. Dito yan ang galing kasi nag-0 ka dito, diba? Kaya mag-equal lang automatic yung dalawa. Dito naman, sa may part ng absolute pressure line, ang pressure absolute or absolute pressure is equals to barometric pressure minus P gauge. Kasi, tinanggal mo to. Kasi vacuum nga, diba? Kung baga pahigop. Pag pahigop, lagi natin tatandaan, negative ang kanyang pressure. Kasi sinabi dito, when P vacuum occurs. Dito naman, kaya sinabi ko kanina, ang absolute pressure dito is 0. Kasi ito yung baseline na pinagmumulan. So, dito naman, equal ang gauge pressure sa barometric pressure. So, halimbawa, maglapag ka ng pressure gauge mo dito, yung reading niya, pares lang siya sa magiging reading ng barometric pressure gauge mo. Kaya yun. Tandaan natin. Sabi pa dito, if P baro or barometric pressure is not mentioned in the problem, let P baro or barometric pressure equal to atmospheric pressure. So, yun yung note doon. Maaari kasing sa kada tanong sa exam, hindi banggitin yung value ng barometric pressure. Pero, alam naman natin na may mga certain values ang atmospheric pressure. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, di ba? For example, 1 atm. Pag di sinabi sa problem kung ilang ATM, automatic 1 ATM ang gagamitin doon. Tapos, maaari mo nang i-apply doon yung 14.7 PSI, 101.325 kilopascal, 10.33 meters of water, and so on and so forth, na nandun sa table. Kaya, ang huling note dito, gauge pressure is equals to negative Pvac. Or we can say that vacuum pressure or Pvac is equals to negative P gauge. So, vice versa lang dalawa na yan. So, nabanggit ko na itong 5 dito sa pamagitan ng pag-describe sa inyo nitong diagram na ito ng pressure. So, ito yung nagbabase ang diagram kasi ng pressure. Meron to guys sa libro ni Santa Maria ng Thermodynamics 1. So, pwede nyo tingnan din ang inyong libro kung meron kayo nun.
Tapos ito na tayo sa hydrostatic pressure. So hydrostatic pressure, kung sinabi ko nga kanina, kasama to, karamihan ng topic nito kasama sa fluid mechanics and machinery. Kasi pagdating doon, makikita natin na yung mga liquids pala, kaya nilang mag-exert ng puwersa or pressure para maging kapakipakinabang sila sa isang environment na kailang ginagalawan for as long as may application doon ng engineering. So, hydrostatic pressure is equals to, or meaning niya is pressure exerted by liquids at rest. Bakit liquids at rest? Kasi kung papansin natin, di ba ang liquid tinatawag nating hydro? And then, yung rest, pag sinabing rest, static yun. Kung babalikan mo yung engineering mechanics mo, di ba meron tayong statics and dynamics? Pag sinabing statics at rest, pag dynamics in motion naman. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Kaya tinawag itong hydrostatic pressure. So, liquids at rest. So, meaning, meron kang liquid na nakakonfine sa isang vessel or lagayan. Lagayan nito. Dito, makikita natin na meron kang vessel at meron kang liquid. Kung water man yan or kung anumang kind of liquid yan. Liquid surface ito, nasa taas. Meron kang gamma. Ano ba yung gamma? Specific weight yan, di ba? Ito is pressure. Yung pressure mo, as time goes by, pag pababa ang pressure, it means it is positive. Tandaan natin yan. Kasi pagdating sa hydrostatic, ang principle na ito, di ba? Yung pressure mo, pababa. Kasi doon mas malakas ang puwersa pag nasa ibaba ka na level ng liquid. Pansin natin na ba yung mga scuba divers, habang pababa sila sa tubig, yung pressure doon mas malakas kasi nagko-compress doon yung liquid. Kaya maraming nagkakaroon ng sakit regarding do sa sa kanilang pangangatawan, di ba, na-expose doon sa pinakamalalim na part ng dagat or tubig kung saan sila lumubog. Tapos meron kino-consider mo rin ang height, syempre pagdating sa hydrostatic pressure. Kasi we all know that hydrostatic pressure is equals to gamma height or weight, specific weight times height. So hydrostatic pressure, denoted siya sa P. Yan, denoted siya by P. Nakita natin, diba, dito naglagay daw siya ng pressure gauge. So, ibig sabihin, as we measure liquids, lagi siyang measured sa bandang ilalim. Hindi ka pwede mag-measure sa bandang itaas. Kasi dito, maaaring may mga factors na maka-apekto sa reading ng iyong pressure gauge. Kasi dito, hindi naman gaanong malakas yung pressure pagdating talaga sa ibaba. Kaya doon ang baseline na pinagbabasehan. Yan. So, dito, mas pinaliwanag yung formula. Hydrostatic pressure or P is equals to gamma times height. Yung gamma na to, specific weight syempre. Yung gamma, weight over volume, yung ating babalikan sa nakaraang topic natin, equal din siya sa mass times gravity over proportionality constant times volume. So, pansinin natin, hindi nawawala ang proportionality constant. Depth of liquid, syempre, measured siya in meters. So, yun yung H. Kaya, kung mag-unit analysis ka dyan, makapansin natin na ang gamma, kilonewton over meter cube na minultiply sa height, which is meter, nag-cancel out yung isang M. Kaya, lalabas dyan sa'yo ay kilonewton per square meter or kilopascal gauge. Kasi, ang hydrostatic pressure is a gauge pressure. We always remember that. And then, sa iba pang illustration ng hydrostatic pressure, mapansin natin na kung meron kang body of water or liquid na gusto mong kuhanin yung hydrostatic pressure niya sa kada bahagi o kada level ng ground na nandoon sa ilalim, pasinin natin na habang pababa, habang nagbabago ang level ng ground doon sa ilalim ng tubig, yung height mo syempre nagbabago yan. For as long as nagbabago ang height mo, nagbabago rin ang iyong pressure. Pero ang gamma nun iisa lang. Suppose it is a seawater, kung sa dagat ka,
Siyempre sa dagat, di ba, merong malalim na part, merong mababaw na part. So, kung sa mababaw na part, halimbawa yun yung H sub 1 mo o height 1 mo, yun yung measurement para doon ng height 1. Pag sa medyo malalim na part, height 2 na yun. At sa pinakamalalim na part, which is height 3, may certain pressure yung mga yon. Depende sa kung nasa ang level ka. And gagamitin mo doon is gamma syempre ng seawater kasi nandun ka sa body of water na yon, which is seawater. Magating sa taas, sa surface ng tubig, absolute pressure doon is 0. Yun yung tatandaan natin. Kaya makikita natin dito na P sub 1 is gamma of seawater times height 1. P sub 2 is gamma of seawater times height 2. P sub 3 is gamma of seawater times height 3. Kaya, ang P total niyan, kapag kinompute mo yung pinapanap sa iyo yung P total, P1 plus P2 plus P3 yan. Wherein, may common factor ka na gamma of seawater kasi iisa lang naman yung gamma niyan ng seawater o ng liquid na ginamit dyan. Dito. Isa lang naman. Kaya gamma of seawater is multiplied by H1 plus H2 plus H3. So, yun yun. So, sa Pascal's principle, upang mas maunawaan natin ng hydrostatic pressure, ang Pascal's principle, ang paliwanag dyan, in a fluid at rest, in a closed container, a pressure change in one part is transmitted without loss. And without loss to every portion of the liquid and to the walls of the container. Meaning, regardless daw ng shape ng container mo, regardless na kung ano man yung style ng container, ang pressure doon is, hindi nagbabago kahit saang part ka. Makita natin dito, na, halimbawa, ito, pa-vertical lang. Meron kang hydrostatic pressure dyan. Considered ang height, syempre, considered mo yung gamma ng liquid. Pagdating dito, nagbago lang yung shape. Pero, kung pares lang naman yung gamma nito sa dito, magiging pares lang naman ng iyong hydrostatic pressure. Kasi, yung height na pinagbasehan mo, pares lang naman. So, gaya din dito, kung pares naman din ang height nito, dito, pares lang ang pressure. Regardless lang ng shape nito. Kasi, ang gamma mo na ginamit dito ay gamma rin nito. So, gaya lang din dito. Dito naman, may konting twist lang kasi naka-inclined lang ang iyong yung vessel. Pero, kung pagbabasehan mo ang pressure niyan, gamma times height. Pero, meron kang theta. Nagamitin mo dyan ngayon ang cosine o trigonometry. Kaya, dapat wag natin kakalimutan yung trigonometry natin dito. Kaya, masabi natin na kung pare-pares yan ng gamma o na liquid na ginamit at pare-pares ng height yan, equal lang naman sa isa't isa. P sub 1 is gamma height, wherein equal siya sa P sub 2, equal din sa P sub 3, equal sa P sub 4. So, yun yung sa liquid. Pagdating sa gases, ganoon lang din, wherein, halimbawa, ito, meron kang vessel na may lamang gas sa loob. Yung gauge pressure is nakakabit doon. Ang gauge reading niya ay 20 PSIG or PSI gauge. Equal lang siya sa P sub 1, sa P sub 2, tsaka sa P sub 3. Kasi kahit saan point ka ng vessel pumunta, yung pressure dun pare-pares lang. Kasi confined lang siya sa isang area. So, yun yung paliwanag doon. So, that's all about pressure. So, ngayon, dadako tayo sa temperature. So, dito na tayo sa last part ng ating topic for today. So, sa next video na aking i-upload, bago tayo magkaroon ng mga tutorial videos regarding sa pagsosolve ng mga following problems sa mga topic natin pinag-aralan, hanggang sa topic na to ay papag-aralan natin yung tinatawag nating law of conservation of mass. So, abangan nyo yung video na yon, yung tutorial na yon, para kayo ay matuto rin regarding law of conservation of mass. Kaya dapat lagi kayong nakaantabay sa aking mga ina-upload ng videos upang kayo ay matuto. So, dito na tayo sa temperature. Temperature is the measure of hotness or coldness of a given body. So, suppose we have an illustration here na meron kang body na may certain heat siya na involved, and ginamitan mo siya ng temperature measuring device or thermometer na may na-reach ang thermometer mo na certain temperature at marireading niya yun. Wherein sa English units at metric units meron din siya.
Sa Fahrenheit, ito ay nakapaloob sa English unit. So, degree Fahrenheit yon. Sa metric naman, we have degree Celsius or degree C. So, illustration here. Pagdating sa English units, makita natin na ang freezing point is 32 degrees Fahrenheit. Pagbabasehan mo dun yung atmospheric pressure mo na 14.7 psi. And then, it's measured by degrees Fahrenheit. And, syempre, boiling point niya is 212 degrees Fahrenheit. So, pinagbasehan dito yung water. Kasi, nakita natin, diba? Boiling point ng tubig to, 212 degrees Fahrenheit. So, dilubog daw yung thermometer sa tubig na may certain atmospheric pressure na 14.7 psi. So, pagdating sa metric, ganoon lang din. Nga lang, atmospheric pressure dito is 101.325 kilopascal kasi naka-metric ka. And then, 0 degrees Celsius pagdating sa freezing point. Degrees Celsius ang measurement. And boiling point is 100 degrees Celsius. So, there are types of temperature. We have, number 1, arbitrary temperature. Sa arbitrary temperature, denoted by small letter T. It means that it is the varying temperature scale. Makita natin, ang ginagamit na units pagdating sa arbitrary temperature ay degree Fahrenheit at degree Celsius. So, degree Fahrenheit and degree Celsius. Pag sinasabi doon o tinatanong yung small letter T, hatandaan. Kasi arbitrary yun. Yung isa namang type ng temperature, tinatawag nating absolute temperature or denoted by big letter T o capital letter T. Sabi dito, it's based on the absolute zero temperature level. So, ano nga ba ang absolute zero temperature level? So, ito ay basis ng third law ng thermo. Sa third law ng thermodynamics, tinatawag nating absolute zero temperature law. A thermodynamic system has its lowest energy. So, lowest energy possible sa system, maaabot niya yon kapag nandun siya sa absolute zero temperature law. Makita natin dito, may dalawang bodies involved na ginamitan natin on nakita natin dito yung kung paano pinapaliwanag yung sa absolute temperature. Pag naabot mo yung absolute zero, automatically, yung absolute temperature mo doon, pagdating sa English unit, 0 degree Rankine. Dito, sa metric, 0 Kelvin. Ang entropy mo, 0. Ang init mo, 0 kasi absolute zero ka nga. Dito, entropy mo, 0 din. Heat mo is 0 din. Kaya apply mo absolute zero, magne-negative ka ngayon sa arbitrary mo. So, pabalik ka. Kaya magiging negative 160 degree Fahrenheit pagdating sa absolute zero temperature ng iyong arbitrary. Sa arbitrary naman, ng absolute zero sa degree Celsius, negative 273 degree Celsius naman siya. So, paano ba tayo nag-come up sa mga formula ng temperature? So, kung magbabasehan natin itong dalawang triangle, makita natin na binigay dito yung both sa English saka sa metric. Dito, 212, diba, boiling point to ng water sa English unit. 212 degree Fahrenheit. Itong 32 degree Fahrenheit, ito yung freezing point niya. Dito naman sa kabila, sa maliit na triangle, makita natin na itong 0 is freezing point ng tubig siya sa metric, which is 0 degree Celsius. Pagdating sa 100, ito yung tinatawag nating boiling point ng tubig or 100 degrees Celsius. So, using similar triangles, nakikita natin na kapag ginamitan ng similar triangles yan, diba, 212 minus 32, ito yun, 100 minus 0. So, alam naman natin siguro yung law na ng similar triangles, diba? Balikan nyo yung inyong trigonometry at ma-apply nyo yun dito. Kaya papakita ko lang sa inyo kung paano na-derive. So, yan. Pinag-minus lang, 212 minus 32, 180. Pinag-minus, 100 minus 0 is 100. Equal pa rin siya sa degree Fahrenheit minus 32 over degree Celsius minus 0. Dito, nag-degree Celsius na lang siya kasi yung 0, cancel out mo na yon. And then, sinimplify pa natin yung 180 over 100. Yung lowest term natin hanggang makarating tayo ng 9 over 5 na naging equal siya sa ngayon sa degree Fahrenheit minus 32 over degree Celsius. And then, in-isolate natin yung equation na naayos natin. Nag-come up tayo sa formula ngayon ng degree Fahrenheit. Equal daw siya sa 9 over 5
degrees Celsius plus 32. Tandaan natin, itong degrees Celsius na to is na-multiply lang siya dito. At hindi siya multiply sa 32. Okay? Dito naman sa degrees Celsius, para makuha daw ang degrees Celsius sa temperature, 5/9 naman na may multiply sa quantity ng degree Fahrenheit minus 32. So, yun yung kaibahan ng formula ng dalawa. Magkakalimutan, baka malito kayo at magkamali kayo ng paglalagay ng parenthesis, mamali yung sagot ninyo. And pagdating sa absolute temperature, alam naman natin na kapag English unit, absolute temperature is denoted by the unit degree Rankine. At kapag metric naman, absolute temperature is denoted by the unit of Kelvin. So sa unit ng degree Rankine, equal daw siya sa degree Fahrenheit. So ito yung arbitrary mo na plinas mo sa 460 kung pagbabasehan natin yung absolute zero temperature law ng thermo. Okay? Ito naman sa K, ganun lang din, degree Celsius or arbitrary temperature na plinas mo ngayon sa 273. So, ayun yung mga formulas nito. Ngayon, meron pa tayong additional formulas or notes para mas maintindihan nyo at magamit nyo to bilang shortcut din sa pagsasolve ng temperature. Kasi pagdating sa problem, sa mga succeeding topics ng thermo, sa mga higher subjects nito, talagang time consuming yung mga yun pag hindi mo alam yung proseso na mabilis ang pagsasolve at hindi mo kabisado yung mga kagaya nito. Tandaan natin, alam naman natin na ang triangle is denoted by delta. Diba? Sabihin change. So for change of arbitrary temperature and absolute temperature, tandaan natin na kapag ang change ng absolute temperature, magiging equal siya ngayon sa change ng arbitrary temperature. Tandaan natin itong equivalent na to. At meron pa tayong note dyan na pagdating sa English unit, yung change in absolute temperature natin equal lang siya sa change in arbitrary temperature. So makita natin dito na magmula sa degree Fahrenheit na formula, degree Fahrenheit is equals to 9/5 degree Celsius plus 32. Ginamit natin siya ng derivative or dinifferentiate natin siya. Differentiate mo to, differential degree Fahrenheit. Tapos, sinimplify mo to. Yun ang law, diba? Ng differential calculus. Simplify. Pero hindi maapektuhan yung derivative nito. Hindi siya magiging 0. Kasi kasama siya ng variable na dinifferentiate. Kaya, nagkaroon ka ng differential degree Celsius dyan. Tapos, since wala namang variable na kasama yung 32, dinifferentiate mo, 0 yun. Kaya, simplifying all of this, magkakamap ka ngayon sa isa pang equivalent na kapag nagkaroon ka daw ng change in degree Fahrenheit, equal lang daw siya sa 1.8 na minultiply sa change in degree Celsius. So, huwag kakalimutan itong equivalent na to. At eto pa, tandaan natin na since equal lang naman ang absolute temperature change sa arbitrary temperature change, pwede nating sabihin na kapag nagkaroon ka ng change sa absolute temperature mo, equal lang siya sa 1.8 times the change of absolute temperature mo pagdating sa metric. So, English unit to, ito metric. Huwag kakalimutan. And last, we have, pagdating naman sa metric, yung change in Kelvin mo, equal lang siya sa change in degree Celsius. Kaya, makita mo dyan, K is degree Celsius plus 273, diba? Yung bumabalikan natin yung formula kanina. Pag dinifferentiate mo yan, dk is equals to d derivative of differential of degree Celsius plus 0. So, babalik ka ngayon dito at malalaman mo na ito pala yung ibig sabihin noon. So, may isa pang katanungan na posibleng mag-arise dyan. Sa anong temperature kaya mag-i-equal yung degree Fahrenheit tsaka degree Celsius na computation? So, may binigay ang libro o mga notes ng thermo. Makikita daw natin na kapag lumabas ang negative 40, na equivalent natin. Yan. Dito naman makikita natin na magpaparehas itong dalawa. So, pakita ko sa inyo kung bakit. So, for example, gusto mo makuha ang equivalent degree Fahrenheit ng yung negative 40 degree Celsius.
Yan, di ba? Sinubstitute mo lang. Para may pakita ko sa inyo na equal lang naman silang dalawa. Pagdating sa negative 40 baka naman isipin nyo laging nag-equal. Makita natin, di ba? Na ang lumabas dito ay negative 40 degree Fahrenheit. So we can say na doon lang sa temperature na yon na negative 40 nag-equal lang ang degree Fahrenheit at degree Celsius. So ayun yung topic natin regarding sa temperature. So nawa may natutunan kayo sa ating pinag-aralan sa araw na to all about pressure and temperature. So sa succeeding videos na aking i-upload bilang tutorial sa ating lahat is matutunan natin naman ang regarding sa law of conservation of mass. And sa mga susunod na videos, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung mga yon sa kada problem na ating isusolve. So again, this is Engineer Jom Digia. Maraming salamat guys sa panonood. Hoping na kayo ay may napulot na aral sa ating mga pinapag-aralan topic na makakatulong talaga ito totally para sa inyo pag-review, lalo na sa mga mag-retake ng board exam. So essential sa mga ito o mga basic upang mas madali natin maintindihan yung mga higher thermodynamic subjects hanggang makarating tayo ng industrial plant engineering, power plant engineering, and other thermodynamic subjects. Kahit hindi ka mechanical engineering, ikaw ay civil, matututo ka rin dito, or electrical or ECE or other course na tinitake mo for as long as meron kang thermodynamic subjects. Talagang makakatulong ang aralin na to sa'yo. So, maraming salamat sa panonood guys. Don't forget to subscribe to my channel at kung may mga katanungan kayo, maaaring yung i-comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.